Tayo po'y nasa face-to-face at bisita ho natin ngayon si Riza May Macaza. Riza, ano ang iyong inirereklamo? Yung sa bahay lang po namin na nilagay na harang. Gusto lang po naman namin makadaan. Tsaka, Tito Boy, bago po namin ayusin yung bahay na yun, nagpaalam naman po kami sa kanya na maglalagay kami ng pinto tsaka bintana doon. Which is pumayag naman siya. Sino siya? Yung si Maria Fe Arisa po. Siya ang namumuno ng Leader po, samahan po ng HOA. Homeowners Association sa inyong lugar. Yes po. Naggawa na sila ng kanal. Kanal po na tatamaan yung pintuan namin tsaka yung bintana. Talagang dadaanan ng mga tao din po, dinadaanan ng mga tao. Ang ginawa po nila, nung inayos po yun, nilagyan po nila ng harang. Ngayon, yung harang na yun, hindi po namin alam na ilalagay nila. Tapos po, nung i-confront na po namin siya kung bakit nilagay niya yun, ang sabi po ng mga member, kasi nga daw po, hindi po kami nagbigay ng ambag. Magkano ang ambag? 500 po. Per family po. Wala po akong trabaho. Tapos po, ayun nga po, tinatago ko yung pagbubuntis ko sa magulang ko. Kasi ayoko umiyak. Kasi nga po, ayoko na daw magdag sa stress nila. Tapos, time na yun, pasukan pa po ng mga bata. Ilipat ko pa po yung anak ko doon sa pinakamalapit na school kasi sa Tugatog po sila. Ilan po yung anak namin, Tito Boy? 4. Tapos buntis pa po ako. Hindi ko na po i-stress din yung sarili ko. Sabi ko, kung makakapag-antay sila, magbibigay kami. Pero nung time talaga nun, wala kaming maibigay. Tapos, ayun nga po, sinarado na nila. So, paano kayo nakakapasok? Paano kayo nakakalabas sa inyong bahay? Meron pong yung ginawa po na yun kasi na pintuan tsaka bintana, hindi pa po talaga usually nagagamit. Kasi ganito po yung bahay nung biyanan ko. Ito po yung pintuan. Tapos po, yung bahay na pinagawa namin, dito na po yung pinto. Para masabi po namin na nakaseparate po kami. Yung daanan nung biyanan ko, doon po kami dumadaan, may butas na po doon. Dilipat pa lang po sana kami. Pero hindi natutuloy nga dahil sa problemang naharangan ang pintuan at saka ang bintana. Opo. Ang gusto po nilang mangyari, ilipat po namin para wala pong gulo. Ilipat ang alin? Yung pintuan, tsaka po yung bintana. Oh. Sabi ko, Tito Boy, kung ganun lang kadali yun, ginawa na namin. Pero nung pumayag kasi kayo na yun, panatag na kami na pwede namin gawin lahat. Kasi tapos na yung Tito Boy, yung CR, tsaka yung nakaabang na yung namin, yung kusina namin dun sa kung saan nila gusto ilipat namin yung pintuan tsaka yung bintana. Titibagin namin yung panibago, tas doon kami magpipinto. At saan kami kukuha ng panggastos? Inutang nga lang namin yun para matapos yung Tito Boy. So hanggang ngayon, naroon pa rin yung mga bakal. Yes po. Hindi pa rin natatanggal ito. Hindi pa Kayo rin ba'y po. nagkaharap na ni Miss Marife? Ilang beses na po yun, Tito Boy, pero ako kasi hindi niya talaga ako nakausap. Ang lagi niyang sinasabi, ayaw kitang kausap. Sabi ko, bakit ayaw niya akong kausapin? Ang kinakausap niya, yung biyanan ko. Bakit ayaw kanyang kausapin? May alitan ba kayo? Nagkasagutan na kami niyan. January pa po yun. Sinisimulan yung bahay. Ngayong taon na ito? Hinaharang na nila yun. Kayo lang bang bahay ang apektado? O meron ding mga bahay na nilagyan ng bakal? O tanging inyo lamang ang nilagyan? Kami lang po kasi nga po yung daanan po nga namin taliwas nga sa gusto nila. Kasi nga daw po kami, yung samahan nilang HOA, hindi kami kasali. Kasi po yung tinitirikan po ng bahay ng biyanan ko, hindi po kasali doon sa samahan nila. At saka itong bahay na sinasabi mo ay bigay ito sa inyo ng inyong biyanan. Yes po. Na parang hinati nyo lamang ito. So ano ang iyong pakiusap ngayon sa HOA? Ayun nga po, sana hindi na nila pahabain. Kakausapin nila ako minsan, ang dami nila. Ako lang mag-isa. Lahat yun, simula nung January, February, nagkaroon po ako ng severe anxiety. Sana man lang, magbigayan na lang. Huwag nilang pahirapan yung kapwa nila. Sa kanila na nga nanggaling na para sa kaayusan ng lugar. Maayos ba yung ginagawa nilang ganyan? Nanggigipit sila ng tao? Sabi ko, napunta tayo dito sa sitwasyon na to kasi para malaman natin kung ano yung mga rights natin bilang squatter. Kasi, ayun, mahirap nga po, samahan. Tapos kami, wala. Tapos gaganunin nila kami.
tanggalin na lang nila yon. Maawa naman sila. Hindi pwede yun. Ano nun, ang ending po nun, lagi ako pabalik-balik ng barangay kasi wala akong nakukuhang sagot sa reklamo ko. Kaya siguro umabot na kami dito, Tito Boy, kasi nahihirapan na rin ako. Sabi ko, manganganak na ako. Doon sabi ko nga, kung hindi po kami nakapunta dito, siguro kapag nanganak ako after 2 weeks, magtatrabaho po ako ulit. Magtatrabaho po ako ulit kasi ayoko nang ayoko maging pabigat. Isa lang yung nagtatrabaho sa amin dito, Boy. Asawa ko lang. Anong trabaho ang... Maghahanap na lang po ulit ako kasi nag-resign na po ako sa trabaho. Anong dati mong trabaho? Cashier po ako sa dating motor tire. Alagaan mo ngayong sarili. Opo. Mamaya makakarap natin si Kuya Alan. Tingnan natin kung ano ang kahihinatnan nitong pag-uusap na ito. Opo. Thank you. Tito Boy, Ano? ang sinasabi po ni Ate Marife, na hindi naman daw nakikipag-usap ng direkta sa Pero kanya si narinig mo Riza. naman na pag kinakausap daw siya, marami. Opo. Oo. Tapos, hindi naman nila nilagay lang yung harang na steel matting para lang sa wala. Dahil yung bahay nila Riza is hindi naman talaga sakop nung HOA Okay. nila Ate Marife. So, kumbaga, hanggang dyan na lang kayo. Tsaka bilang concern na rin sa mga anak niya, pag kasi doon sila nagpinto, diretso na yun sa kalsada, daanan, sa kanal, delikado para sa mga bata. Pero ang sa akin naman ho, di ba dapat naman po kung ang purpose po nung harang at nung pag-ayos nung kalsada is para po sa lahat, para po sa ikabubuti ng lahat, dapat din po wala pong napeperwisyo na iba. Yeah. Tsaka yung usaping association dues, hindi daw po siya naniningil talaga. Hindi po nila inuobliga sila Riza. Tingnan natin. Maraming salamat sa inyong dalawa at ngayon naman ay kakausapin natin si Marife po. Oo. Magandang gabi po. Maraming salamat. Magandang gabi. Kumusta po kayo? Nanay Marife, narinig niyo po yung pag-uusap namin ni Riza May. Opo. Ano po ang nais niyong sabihin, Nanay Marife? Hindi kasi siya nagsasabi ng totoo. Yung sinasabi niya, nagkaroon kami ng pag-uusap. Hindi po kami kahit kailan. May naalala po ako. Nagkaroon kami ng pag-uusap kasi nalaman ko na magpapaayos sila ng bahay. Ngayon, sabi ko, hindi ako maghahadlag dyan, hindi ako manghihimasok dyan kung magpaayos kayo ng bahay. Pero kung saan ang poste nyo, hanggang doon lang kayo. Kasi ang ano ko lang, wag lang silang lalagpas, naaabot pa sila dito sa kanal namin. Kasi poste nila, kanal na po namin. Yung kanal po namin na yan, na ginawa namin ngayon, na ginastusan ng inambagan ng mga tao, at nagbigay rin ng konting tulong na galing sa politiko, yun ang gusto nilang mangyari na doon na sila aapak sa ginawa naming kanal. Hindi dahil, Nanay Marife, sa hindi sila miyembro ng inyong Homeowners Association, kaya hindi pwede. Parang gano'n na rin po. Labas po sila. Nasa labas. Opo. Kung halimbawa, nais nilang maging miyembro, pwede naman ho. Para sa akin, dahil mas nakakakilala ko sa kanila, para sa akin po, ayoko na po dagdagan ng sakit ng ulo ko sa mga member ko. Okay. Kasi kung dadagdag pa sila sa sakit ng ulo, 100 plus po ang members ko. Lahat ng members ko na yun, hindi lahat good. Kung dadagdag pa sila, ayon sa pagkakakilala ko sa kanila, medyo stop na po ako. Ni hindi siya sa akin nakipag-usap or kalabitin man lang ako, baka naman pwedeng pagbigyan nyo kami. Ayun, so nag-aantay lamang ho kayo ng kalabit. Nag-aantay ako nung time na kasalukuyan namin ginagawa. Ngayon, kung kailan maayos So naroon na... sila nung kasalukuyang ginagawa ninyo, yung kanal. Opo. Bakit hindi po kayo ang nag-reach out sa kanila? Kasi unang-una po, ayaw ko silang obligahin dahil pangalawa, hindi ko sila member, hindi ko sila sakop. Pangatlo, alam ko meron silang ibang samahan na kinakasakupan dahil ayaw ko magkaroon kami ng problema nung kinikilala nilang namumuno sa kanila. Ano pa ang nais niyong idagdag base doon sa inyong narinig po kay Riza May? At yung sinasabi niyang pintuan, wala po talagang pintuan doon. Ginawa po namin ang kanal hanggang sa naglagay kami ng harang. Wala po kaming alam na pinto yun kasi isang bahay lang yun. Nalaman namin na may pinto yun nung sinita ako ng bilas niya na bakit daw ako maglagay ng pinto? May permit daw ba ako?
Sabi ko, ba't ka makahanapan ng permit? Sabi niya, pintuan yan. Ay, pintuan pala ako. Yan, hindi ko alam. Bakit kayo nagkaroon ng pintuan dyan? Nagkaroon kami ng kasunduan yan, Tito Boy, na yun nga yung pagpapatayo nila. Papayag ba ka na maglagay kami ng... Ay, sabi ko, hindi ako papayag. Walang ganon. Okay, sige, okay ako ng bintana. Pero magpintuan kayo, hindi pwede. Bukod doon, kung halimbawa magpipintuan sila doon, magkakaroon ng tendency na maaksidente ang mga bata dahil kanal, the same time, daanan, mga motor, ito pintuan nila, maliliit ang mga anak niya, may posibilidad na maaksidente ang mga bata. At saka isa pa, Tito Boy, nung mga panahon, ilang taon nilang pinakinabangan ang kanal namin na yan. Hindi sila nag-offer na pwede pa kami mag-ambag dyan. Gumagastos ako. Nagpapakahirap ako sa samahan para maging maayos. Ako mismo nagkakalkal ako ng kanal para lang maging maayos yung daloy ng tubig pag nagtatag-ulan. Hindi man maganda pakinggan, mga anak niya doon dumudumi. Doon sila nagtatapon ng basura. Doon sila naghuhugas ng kung anong mga Ni minsan po hindi ko sila sinita. Ni minsan po hindi ko sila pinahiya or pinagbawalan. Pinabayaan ko sila dahil naiintindihan ko ang kalagayan nila dahil pare-parehas lang naman ang kalagayan. Yung punto na yun, daanan ng tao, nabababoy, nasa laula yung kanal namin. Ni piso hindi ko sila hiningan kasi wala silang obligasyon sa samahan. Nanay Marife, ipagpapatuloy natin ang ating kwentuhan, ang ating pag-uusap kasama si Kuya Alan at saka ang mga abogado. Ang aming nais lagi dito sa Cayetano in Action ay makakita tayo ng solusyon. Salamat. Well, thank you. Oo, salamat. Ayun, narinig na natin. Ano naman ang reaksyon? Tito Boy, ito naman pong si Riza. Ang sinasabi po niya naman ay siya naman daw talaga nag-reach out na makipag-usap mismo direkta kay Aling Marife. Tapos ayaw naman daw ni Aling Marife. Yes. And sabi nga rin ho ni Riza, kung maayos nga makipag-usap, sana talaga kung paano kayo kausapin ni Marife. At ganun din siya makipag-usap sa kanila, di hindi na daw ho aabot dito. Problema talaga ito ng komunikasyon. Oho. Wala rin din daw pong magawa yung HOA nila kasi sa kanila po yun Sila po ang naglagay So, Okay. and nasasakupan din nila yon. So, parang yung sa side na po nila na HOA, hindi na rin po pwedeng tanggalin yun or galawin pa. Pagkaharap ng mga abogado at si Kuya Alan ay palagay ko lang magagawan ito ng paraan. Opo. Nasa pag-uusap lamang. Huwag po kayong maalis dahil magbabalik pa po ang Cayetano in Action. O yan.